Huwag mong asahan na ikaw yung uunawain na dapat inuunawa ako. Halimbawa, may sakit ka, dapat unawaan mo ako, may sakit ako. Hindi. Kahit may sakit ka, dapat inuunawa mo din siya. Yun yun. Magandang gabi, mga idol. Ibahin kaya natin ang topic. Nananawa na rin ba kayo sa mga sa mga pagpapagaling na lagi nating pinag-uusapan? Baka yung mga basher, sabihin na yun, iba naman. Iisip ko lang kasi, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kung saan tayo napapadpad, sa hanap buhay, sa trabaho, may mga nakakasalumuha tayong tao, kahit sa mga terminal, habang nabiyahe tayo, may mapapansin tayo, nagkukwento ng tao. Siyempre, nagiging tolits din tayo. Anong latest? Anong latest? Sa mga marites. Yan. Hindi natin naiwasan ang mapakinggan ang kwentuhan nila. Naging naging mapagmatsyag lang ako doon sa dami beses ko napapakinggan about sa siguro panahon na rin yung puro karamihan sa atin dito mga magulang o parents yung paggabay sa buong pamilya pagka si tatay tinatawag nating haligi ng tahanan. Siguro iba na rin yung ng pag-edad, nagiging matured ka talaga. Dumating din naman sa punto ng buhay ko na na isigi go lucky. Gusto ko masaya, gusto ko pasayahin ang sarili ko kahit na nasa panahon na may pamilya ako. Ganun talaga. Nature yun ng bawat tao. Maging babae man tayo, maging lalaki man tayo. Ako, support ng lalaki, alam ko. Kasi pinagdaanan ng bawat isa sa atin, natulad ko rin. Sa panahon ngayon, napansin ko, napakaraming hiwalay. Ako, di ako perfectong tao. Dumating din sa punto ng buhay ko, ng pagiging may asawa at pamilya ng tao, na maisip yung ganyang bagay na parang ayoko na, parang hindi na ako masaya, parang yung asawa ko hindi na para sa akin. Normal yan. Siguro, alam ko sa buhay ko na dumating din yun sa isipan ng misis ko. At sigurado ako dumating din niya sa isipan ninyo na nangyayari yan. Hindi pa naman sinasarado ko yung pintuan na yung usapan natin nito na hindi ako magiging hiwalay sa asawa o sa pamilya ko. Sana gabayan ako ng Diyos na pagpatuloy na maging okay kami hanggang sa dulo ng aking buhay. Hopefully, sana mangyari. Hindi natin nakikita yung dulo kung ano yung ending. Pero sa tinagal-tagal, masasabi ko na maganda at stable pa rin yung pagsasama namin mag-asawa at pamilya namin. Medyo matagal-tagal na rin kasi 2004, almost 20 years, more or less 20 years, 21. May na ako sa math, Walang pinagawa ng matindi, pero syempre normal sa mag-asawa ang nag-aaway. Ang sikreto lang,
Ako bilang lalaki ha, at ito naman napapag-usapan din namin mag-asawa nitong huli na, itong natanda. Nakaranas din ako ng ang tawag natin LDR, ah, una at huli. Una at huli. Masasabi kong huli kasi this time 2 months pa lang dumarating yung misis ko galing sa ibang bansa na LDR kami. At una, kasi girlfriend ko pa lang siya, nasa ibang bansa siya, tapos umuwi siya ng Pilipinas para magpakasal kami. Tapos wala pang 1 week, bumalik na siya doon. Sabi ko una tuloy, nakaranas ako ng LDR. Mahirap. Yung una, ang mahirap, yung kinakabahan ka na hindi matatag eh. Siyempre, bago kayo mag-asawa, parang hindi mo siya masyadong kilala, hindi ka masyadong kilala, yung tiwala. Kulang talaga yung tiwala. Kulang tiwala. Kaya, ayun, may mga nagiging problema sa ganun. Pero okay pa rin naman. Pagbalik niya, wala naman akong naging partner na iba. Ganun din siya. Communication. Mahirap ang communication nung una. May cellphone na nun. Pero yun yung mahal yung load. Yun, load lang. Talagang doon na pupunta yung kinikita. Nalampasan yun. Sana ganun din yung Pero ngayon, maalawa na ngayon eh. Napakamura ng load. Napakamura ng communication. Yung time ko ngayon, 2 years lang naman siya nawala. 2 years lang na ng ibang bansa. Kung anong dahilan. Na both side ng family niya at kami, nangailangan. Yun, itong bahay namin to, hindi ko masasabi sa kanyang pundar kasi yung part na kinikita niya, pinapadala niya sa akin para sa pamilya, sa anak namin. Ako naman may stable na trabaho, nasa gobyerno ako, government employee, plantilla ako, may konti pa rin kinikita mo ko doon. Yung hindi ko nagagastos sa pinapadala niya, iniipon ko. Iniipon ko. At yung iba kong kinikita, iniipon ko. Tapos nag-loan ako sa GSIS, kung saan ako pwede mag-loan na hindi masakit sa bulsa. Yun yung pinagpagawa namin ng bahay. Tapos yung part niya na naiipon doon, pagdating dito, shinare niya sa akin, nagawa to. Tapos ito nga, madami yung kahit nag-opisina ako, binigyan ko ito ng time. Hanggang ngayon, may time. Isang kwarto na lang yung walang tiles na, may tiles dito na bili ko, ako na rin yung nagtatiles. Yung electrical, ako yung nag-electrical. Marami ditong parts ng bahay na ito na ako yung gumawa. Although may tagapaggawa ako totally nung kabahayan, pero yung iba na kaya kong gawin, usapan na namin ng paruma na ako ang gagawa doon sa mga kaya kong gawin. Binigyan ko ng time. Yun lang yung isa sa dapat makita. Ito yung tip ko sa mga kalalakihan. Hindi porke may pera tayo, hindi porke tayo halikin ng tahanan, tayo naghanap buhay, iuutos lang ng iuutos. Kung may kakayahan ka sa mga dapat buuin sa pamilya, gawin mo. Huwag mong iasa sa iba. Kasi mas ma-appreciate ng partner mo. Yung pagiging mabuting asawa at ama ng inyong pamilya. Tip lang yan. Ito para doon sa mga bagong nagkapamilya,
ng mga bata at doon sa mga nagbabalak maging pamilyado. Ano, babae man o lalaki, ano, gawin niyo yun. Yung ginawa ko. Kasi pag ginawa mo yun, walang taong perpekto. Ako, nagkakaroon ako ng kasalanan. Malaki at maliit na kasalanan. Ganun naman talaga yung tao. Pero kung may itinanim ka, may inaani siya, kung magkaroon ng sakuna, ano, sa pananim mo, hindi yan basta iiwanan. Pipilitin yan, nakuhanin, at i-harvest. Ganun yung, ganun yung pamilya. Pero kung ay tinanim mo, puro kasamaan, bulok, makikita kasi na wala ka ng pakinabang, itatapon ka. Hindi niya niisipin na yung pinagdaanan na napagod siya. Di ba palayan, halimbawa, isang taniman. Bago mag-harvest ang isang farmer, nagpa-plantation muna yan. Yung pagpa-plantation, napakapagod niya, napakahirap niyan. Pero kapag nakita, puro bulok. Ni minsan, puro pagod lang ang ginawa ng farmer. Itatapon yan. Hindi yan i-harvest. Ganun ang pamilya. Ganun ang pagpapamilya. Pag ang ginawa mo, yung tawag ito, sunog baga ka lang ng palagian, sakit ng ulo, maghiwalay kayo. Ang babae ganun din, kapag pabigat ka lang, maghiwalay kayo. Pero, ang isa pang tip, huwag mong hahanapin sa naging asawa mo, yung nakita mo nung nanliligaw pa lang yung lalaki o nililigawan pa lang ng lalaki yung babae. Kasi iba yan sa realidad ng buhay na nasa pagpapamilya na. Hindi mo na yun makikita. Kasi sinungaling pa yung lalaki at babae kapag nasa stage ng ligawan. Totoo yun. Totoo yun. Kahit ako, marami akong pinipigil na ipakita na totoong ako. Bakit? Parang negosyo yan. Kagandahan ng produkto yung papakita mo. Kasi pag sinabi mong bulok yung produkto mo, hindi bibilhin. Ganun din yung pagpapamilya. Hindi iisipin ng babae na maging asawa ka o hindi mo iisipin maging asawa ng babae kapag bulok ka nakikita. Kaya wag mong iisipin na dati yun dati ganyan. Yun. Makikilala mo lang yun habang tumatagal. Doon mo makikita. Tsaka, kung magpapamilya ka, isipin mo magpapamilya ka. Hindi dahil gusto mo lang magkaroon ng asawa. Dapat seryoso ka. Sayang yung time, sayang yung buhay ng mga tao na nagiging biktima mo kapag hindi maayos, kapag hindi ka handang magpamilya. Ang isa sa magpapatibay, kailangan marunong kang umunawa. Hindi yung ikaw yung uunawain. Pag ayaw mo yung nakikita mo sa isang tao, dapat turuan mo sarili mo na matanggap yun. Dahil hindi mo mababago yun sa asawa mo. Yun yung sinasabi ko sa misis ko eh. Kung ano nakikita mo masama sa akin, pag-aralan mo sarili mo na tanggapin yun. Kasi pilit ko mang itabi, ikubli yung masamang nakikita mo yun. Lalabas at lalabas yan. Ang tingnan mo na lang yung magandang ginagawa ko. Pero kung walang magandang ginagawa, ako, iwalayan mo ako.
At kung wala ako nakikita magandang ginagawa mo, wala yang kita. Pero hanggang may nakikita akong magandang ginagawa mo, titiisin ko yung nakikita kong hindi maganda. Kasi ikaw yun. Hindi kahit kailan hindi mo mabago. Kung sa ngayon eh mapigilan at mabago mo yun, pagtanda sigurado lalabas din yun. Kaya nga kung napapansin nyo marami yung kung kailan tumanda sa naghiwalay. Kasi hindi na mapigilan yung pagtatago ng personalidad niya. Kasi iba na yung matanda, lalo na kung sakitin, lalabas at lalabas yung personalidad mo. Yung tunay na ikaw. Hindi mo na kayang itago yan. Kaya sabi ko sa misis ko, sana pagdating ng araw, sabi ko nga, hindi ko pa sinasarado yung libro ko na baka pagdating ng araw, maghiwalay kami. Sana naman huwag. Sana naman huwag. Pero sinasabi ko sa kanya yun, tiisin mo sana ako. Tiisin mo ako dahil maraming mali sa buhay ko na pwedeng lumabas pagdating ng hulyanin na ako. Ganun din siya. Sana kayanin kong pigilan ang sarili ko na huwag maiyamot, magalit. Kasi yung panahon kasi ng pagtanda, yan yung parehas kayong bugnutin, parehas kayong mahina na yung pangunawa. Sana, hopefully, parehas namin kayanin. At ganun din kayo. Ito, napansin ko lang to sa 20 taon na pag sasama namin na ginagawa kong practice. Mahaba-haba na rin yung taon kumpara doon sa iba na ilang taon pa lang nakakasal, naghiwalay na. Pagtitiis lang. Huwag mong asahan na ikaw yung uunawain na dapat inuunawa ako. Halimbawa, may sakit ka, dapat unawain mo ako, may sakit ako. Hindi. Kahit may sakit ka, dapat inuunawa mo din siya. Yun. Tapos, dapat, number 2 nga, yung pagsasakripisyo mo sa pamilya mo, dapat the best yung gawin mo, yung alam mong the best, hindi yung sakit ng ulo. Yun. Ginawa ko itong vlog na to para maiba naman. Para maiba naman. Total, may may kaugnayan pa rin to. Kasi yung mga ginagawa kong sakit, mainit ang ulo ng mga may sakit. Kaya minsan, di ba hindi tayo naunawaan dahil sa sakit natin. Pero kahit may sakit tayo, kung inuunawan natin sila, uunawain ka din. Kasi ako nung una, bugnutin ako. Dali ako magalit, porque may sakit ako. Parang, na-realize ko na lagi kami nag-aaway, yun, nung inuunawa ko siya, pinapakita ko yung the best, madali niya ako naunawaan. Nakilala niya yung sakit natin. Natulungan niya ako. Dahil, hindi papasok sa utak nila, kasi pag lagi natin silang minumura, hindi papasok sa utak nila na tulungan tayo. Kasi natatakot sila. At hindi papasok sa isipan nila na kilalanin tayo yung sakit natin. Yun. Sana kahit pa paano sa mga may asawa, kung paano tatagal, yun yung naging sikreto ko. At parental, kung paano magiging parents, pag-usapan natin sa susunod ng mga kwentuhan yan.